Hallelujah. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon naman po, pagkatapos po nating umawit at magpuri, tayo naman po ay dadako na sa mensahe ng Panginoon. Atin na pong tawagin ang magbibigay ng mensahe na si Pastor Jess. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Ako po'y nagagalak na kung saan nandito na naman po tayo sa tahanan ng Panginoon. Amen. Na kung saan nasabi ko na po ng una na sa lahat ng lugar sa ibabaw ng mundo, wala nang ibang napakagandang lugar. Walang iba sa tahanan ng Panginoon. Amen. Sa tahanan ng Panginoon. Napakagandang lugar. So sa araw na ito mga kapatid, sa panghuling bahagi na tinatalakay ko patungkol sa Jesus be glorified. Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay, ang pamagat po ay victorious in Christ. I do believe na isa sa mga nagdadala ng kapurihan o kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus, kapag naunawaan po natin ang katagumpayang ginawa ni Jesus. Minsan kasi sasama-sama po natin mga kapatid yung ating success at yung ginawa ng Panginoon, kaya hindi nasasagregate na akala natin yun pure pa rin na kapurihan o kaluwalhatian ng Diyos ang paparating natin sa Panginoon, pero yung pala may bahid sa ating bahagi, mga kapatid. So, bawat mananampalataya, actually kahit hindi po mga mananampalataya, araw-araw na itong ating buhay ay nakakaranas tayo ng iba-ibang challenges sa buhay na ito. Amen mga kapatid, araw-araw po yun, hindi po natin makakaila. Na kung saan bawat isa sa atin nagde-desire na yung challenge na kinakaharap natin sa buhay ay kaharapin po natin ito at tapusin ng may katagumpayan. Tama po ba mga kapatid? Di ba? Lahat, nagnanasa po tayo. Kung ano mang kinakaharap mo, gusto mo na harapin mo ito ng may katagumpayan. Yun po yung desire ng puso mo. Kasi alam na alam mo kung ano ang epekto kung sakaling ikaw ay mag-failure. Alam na alam mo yon. Kung ano yung epekto nito sa iyong buhay. Ngayon, bilang mga mananampalataya, bilang mga anak na ng Diyos, na kung saan namumuhay under the grace. So bago ko po muli nating sariwain, paano po ba tayo natawag na mga anak ng Diyos? Yan. Dapat maano mo yung anong yon. So tingnan po natin kasi kiniklim po rin ito ng mga hindi mananampalataya, mga walang pagkakilala sa Diyos. Kiniklim po nila kapag tinanong mo sila na anak ka ba ng Diyos, automatic mag-aano sila. So paano po ba? Muli nating bilang bahagi ng pag-construct ng mensahe ng Panginoon. Sa aklat ng Juan, chapter 1, verse 12 and 13, pakipagbukas sa sister. Doon sa mga kapatid na kung saan magpahanggang ngayon, matagal na po kayo, ngunit hindi po ninyo alam kung paano kayo napabilang o masasabi ninyo sa inyong sarili na kayo ay anak ng Diyos, dapat may basihan po kayo at ito po ang basihan. Aklat ng Juan, chapter 1, verse 12 and 13. Ito po ang sinasabi. Nakikita po natin dyan sa screen. Sabi rito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging
anak ng Diyos. Oh. Yan po mga kapatid, tandaan po ninyan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ayan. Napakalaking pribilehiyo. Hindi po ito dapat angkinin ng mga hindi mananampalataya sa Diyos. Kakasala po sila ron. And then verse 13, kung paano. Sila nga'y naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan ng tao o kagagawa ng tao. Kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. So kalooban pala ito ng Diyos. Ngunit ang prerequisite para ikaw ay mapabilang na maging anak ng Diyos ay kailangan mong sampalatayanan at tanggapin si Jesus. Doon sa verse 12. Tama po ba mga kapatid? At tulad ng sinabi ko, na bilang mga anak ng Diyos, na mga talagang hinirang ng Panginoon, na we are living under the grace. Paano po ba yung ng habag na hindi na po tayo namumuhay sa Tingnan po natin sa first Peter. Ano po yung sinasabi ron? Chapter 2 verse 24. Ano ba yun? Excuse mga kapatid ha. Chapter 2 verse 10 pala. Tingnan po natin. Na namumuhay po tayo bilang mga anak ng Diyos ay hindi dahil sa ating mga sariling So sabi rito sa chapter 1 Peter chapter 2 verse 10. Dati-rati kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayo'y bayang hinirang niya. Sabi rito, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, dati. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng habag. Ngunit ngayo'y tinatanggap na ninyo ang kanyang habag. Ngayon bilang mga anak ng Diyos na namumuhay under the grace, may malaki po tayong tanong in regard sa katagumpayan, victorious in Christ. Ngayong ikaw ay anak na ng Diyos, kailangan po ba natin na magsumikap o maging diehard para makamtan ang katagumpayan? Yan po yung ating tatalantunin. Kailangan po ba nating talagang ng malaking effort para makamtan po natin ang katagumpayan sa buhay na ito? Kasi sabi ko nga, everyday nakakaranas tayo ng iba-ibang challenges sa buhay. Iba-iba na mukha ng kinakaharap natin. Tama po ba mga kapatid? Na mga problema na kinakaharap. Kailangan po ba natin na magpakahirap? Para tayo'y matawag na tumagumpay ka dyan. Naging mananagumpay ka. Di ba? O kaya kailangan nating tayuan ang katagumpayang ginawa ni Kristo. So ito po yung mensahe ng Panginoon na tila kakaiba yung dinadala na maaring sabihin niyo, Pastor, parang something na ibig sabihin, Pastor, ganito lang ang buhay. Tingnan natin po mga kapatid. Excited po ba kayo mga kapatid? Matalonton. Kasi I do believe na nilagay po ito ng Panginoon sa puso ko at nais niyang ihayag sa atin. Kasi totoo, sa panahon natin ngayon, something wrong na para bang pinagsasama-sama na hindi na ma-distinguish ng isang anak ng Diyos kung ano yung katagumpayang tinataglay niya. At nais ko rin pong ipagpauna mga kapatid, itong katagumpayan na tatalakayin natin, mga kapatid, sa umagang ito, ay iba po ito sa katagumpayang description ng mundo.
Naniniwala po ba kayo na yung mundo may sariling description sa katagumpayan? Meron po ang mundo na sariling description sa salitang katagumpayan. Kung paano ang mundo ay may sariling description sa salitang kapayapaan. Meron po, tingnan po natin yung tungkol sa kapayapaan. Aklat ng Juan, chapter 14, verse 27. Unawain ninyo ito mga kapatid. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Si Jesus Christ po ang nagsasalita rito. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. So sa madaling salita, ang mundo mayroon sariling kapayapaan na ibinibigay sa tao. So ito yung description nila patungkol dito. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo, mga kapatid. So kung paano ang mundo ay mayroon description sa kapayapaan, ganun din po yan sa salitang katagumpayan. So ngayon, ang tatalakayin po natin ay kakaiba. Ito po'y katagumpayan na nakaayon sa description ng Diyos. Kailangan po ba nating mag-strive para tayo'y matawag na mananagumpay? Yan. Diba? So bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tinatawagan ko po ng pansin yung ating kapatid na maghahandog ng isang awitin sa Panginoon. Hindi pa po ito tapos sabing tune up lang po ito mga kapatid. No. So purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito. Tinatawagan ko po ang pansin ng ating kapatid na si Sister Alma. So palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na ito at sa si Edward. Good morning po ulit. Title po ng awit na kakantahin namin is Pag-ibig Mo, Kalakasan Ko. Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y dama sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa paglipas ng araw, liwanag mo'y dalaw. Sa bawat kilos mo, ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig
sa pagdating ng araw, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon. Kay buti mo, kay buti mo, kay buti mo. Hallelujah. Oh, glory to God. Salamat mga kapatid. Hallelujah. So tayo pong lahat ay makipagbukas sa aklat ng Juan chapter 16 verse 33. At tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, sabi ng Panginoon. So tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mahilalang ng langit at lupa. Salamat sa umagang ito na nang dahil sa habag ninyo, O Diyos, kami po ay nandito. Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan ang iyong patuloy na pagkalinga sa bawat tumatawag sa iyong banal na pangalan. Panginoon, marapatin niyo nga po, Ama, na sa umagang ito, ang iyong banal na mensahe ay maliwanag na aming maririnig. Madali naming mauunawaan. Kasi hindi po namin masusunod ng tama kung hindi namin mauunawaan ang iyong sinasabi. Kaya Ama, sa oras na ito, aking dalangin, ang iyong kahabagan ay magbukas ng aming pangunawa upang sa ganon maunawaan namin ang iyong salita ayon sa gusto ninyong ipaunawa sa amin. At tulungan din niyo po, Ama, ang iyong abang lingkod na ito na sa habag ninyo, O Diyos, ay patuloy na hindi po ang aking kaisipan, ang aking puso na ma-interrupt ng sarili kong karunungan. Let it be, O God, na ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ay patuloy kong maranasan, O Diyos. Father God, salamat po sa umagang ito sapagkat alam ko na saan man may 2 o 3 nagkakatipon, sa pangalan nyo ay naroon kang kasama namin. Kaya Panginoon, nagtitiwala po kami, mayroon ka na naman pong gagawin sa aming buhay na bago, O Diyos, sa araw na ito. Salamat po ng marami. Excited po kaming makikinig sa iyo. Ito po, O Diyos, ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So makakaupo na po ang lahat, mga kapatid.
Kabigat naman. Okay. So balik po tayo dun sa ating scripture reading mga kapatid bilang panimula ng mensahe. At nais ko po mga kapatid na kayong lahat dyan, be attentive kayo. Kasi napakahalaga po nitong ating tinatalakay. Naniniwala ako mga kapatid na rerito ang sikreto ng buong puwersa ng kung paano tayo magiging matagumpay sa mundong ito. Sinabi rito ng Panginoon, sabi rito, nandyan po ba kayo mga kapatid, yung mga kapatid ko na nakatutok sa inyong mga hindi ba, chinicheck ko lang kasi mahal ko kayo. Hindi ba kayo nakatutok sa Facebook? Baka sa Facebook naman kayo nagbubukas ng Okay. Sister Glo. Okay. Sabi rito ng Panginoon, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magkaroon daw ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa atin, sa Kanya. Magdaranas kayo, sabi rito ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Nandito pa pinag-uusapan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob, sabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pagtagumpayan na. Kung obserbahan po natin ang verse na ito, doon sa una, sinasabi ng Panginoon, informasyon ba kung ano yung mga mararanasan natin dito sa mundong ito? Makakaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. At doon sa panghuling bahagi, nasabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano ang koneksyon ng sinabi ng ito ng Panginoon? Doon sa kanyang unang sinabi na magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ito ba yung sinasabi ng Panginoon? Kaya din ninyong magtagumpay. Magagawa ninyong magtagumpay. Kasi nagtagumpay nga ako eh. Yan po ba yung pakahulugan yan? Kasi yun ang Di ba? Ano bro, Joey? Ang kailangan lang ninyo, sabi ng Panginoon, kaya ninyo magawa yan. Nagawa ko nga eh. Ang kailangan lang ninyo, tibayan ninyo ang inyong loob. Mabuti wala dyan sinabing tulad ko. So ano ang koneksyon nito? Ano ang ibig ipakahulugan dito ng Panginoon? Bakit sinabi niya doon sa unahan na magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito? Tapos doon sa panghuli, sinabi ng Panginoon na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ano ang kaugnayan nito doon? Di ba? Sa verse na yun. Di ba? Sinabi niya, nakukuha po ba niyo mga kapatid yung yan? Di ba? Nagsasabi ng problema, nagsasabi yung isang engineer ng problema na ganito yung project na yan, pero naayos ko yan. So para bang ang dating doon sa isang engineer na magti-take over ng trabaho, kaya ko rin yan, kaya mo nga eh. Tama ba bro, Pilmore? Di ba? Yun ang ibig sabihin eh. So ngayon mga kapatid, taluntunin po natin, ano ang ibig pakahulugan dito ng Panginoon? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutang ito. Yan. At muli, uulitin ko, sasariwain ko po yung tanong kanina. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan ba nating magsumikap? Magpursigi. Diba? So sabihin na natin sa ibang pananalita, maging diehard. Para makamta natin ang matagumpay na buhay sa mundong ito. Everyday, nakakaranas tayo ng iba-ibang challenge sa buhay. At I do believe 99% ng mga challenges na yan, may kaakibat na kagagawa ni Satanas. Kukunti lang yun sa Panginoon. Yun sa Panginoon, something na may kaugnayan sa pagsubok, itry ka lang kung saan ang pag-ibig mo, katulad nung sinabi ng Diyos kay Abraham. Ang isang araw, sabihin niya, dalhin mo ang handog ang iyong pinakamamahal na anak, pinakamamahal, something na mayroon relasyon sa iyong puso. Ang inaano ng Panginoon, tinatats once na nag-deliver siya ng pagsubok.
So, daling ko po kayo sa ibang area mga kapatid. Isagad na po natin isagad na po natin yung pinakang ng usapan. Sa aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 5. Bago natin taluntunin yung kasagutan, doon sa katanungan na kailangan ba nating talagang magsumikap para tayo makamta natin ang katagumpayan. Sabi rito sa chapter 3 verse 5, ang magtatagumpay. So, obserbahan niyo mga kapatid yung gift sa akin ng Panginoon sa pagdadala ng mensahe. Always nakaano kung anong topic, Kaya, salamat sa Panginoon. Sabi rito, ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Ba? Tatagumpay. No. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel, sabi ng Diyos. Ulitin po natin, mga kapatid. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Sabi rito, ang magtatagumpay. Alam niyo itong verse na ito mga kapatid, naniniwala ako at mayroon na po akong mga narinig na nagpapaliwanag na nasama ito sa kanyang paliwanag na ang nais niyang i-point out na kapaliwanagan ay walang iba na pwede pang alisin ng Diyos ang pangalan ng isang mananampalataya sa aklat ng buhay. Sabi diyan. Ngunit ang isa sa mga weaknesses ng ganong mga turo is walang iba, hindi nila napag-aalaman o napagtatando ano yung sekreto upang hindi alisin o alisin ang pangalan sa aklat ng buhay. Yung manatili. Ano yung sekreto? Di ba ang magtatagumpay? Tama mga kapatid. Kasi sabi doon sa umpisa, ang magtatagumpay. So ibig sabihin, yun po yung pinakang sekreto upang ang isang mananampalataya na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ay hindi na alisin ng Diyos. So iisipin niyo, so ibig sabihin pastor, yung hindi magtatagumpay, aalisin. So ngayon papasok nga tayo doon sa area na kailangan po ba? Kasi mananampalataya na kailangan po ba na tayo'y magsumikap na talagang trying hard, para manatili lang ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang hindi alisin. Yan ang dito So yung iba mga kapatid, ginagamit yan at babak-apan pa ng verse na matatagpuan sa Marcos chapter 13 verse 13. Tingnan po natin. Ano ba yung sinasabi ron? Marcos chapter 13 verse 13. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Sabi rito, umpisa. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. So ibig sabihin, pinag-uusapan dito is yung magtatagumpay hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Kapupuutan daw kayo ng lahat dahil sa akin, dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Now, ang tanong, kailan ito mangyayari? Is it before the rapture or after the rapture? Na kung saan magkakaroon ng mahigpitang talaga ang lakad ang mga mananampalataya. Kailan po ito mangyayari? Di ba after the rapture? Kasi ang pinag-uusapan doon, ang sino mang hindi magpatatak sa tatak ng Antikristo. 666, di ba? Talagang hindi na daw pwede na bumili at magbili kung wala kang tatak. Walang doon. So, what I mean, minsan namimiss po ba mga kapatid natin, wag na nating yung iba, natin na unawain or natin yung rightly dividing the word of truth. Namimiss po natin mga kapatid.
So nakakalimutan po natin yung sinabi ng Panginoon. Tingnan po natin dun sa aklat ng Juan, chapter 10, verse 26. Tingnan po natin mga kapatid. Ini-establish lang po natin kung ano yung patungkol dun sa katagumpayan. So, balikan ko yung aking pinapaliwanag mga kapatid, yung sinasabi ko sa inyo. Na sometimes yung Revelation chapter 3 verse 5 ay nagagamit na kapaliwanagan na pwedeng alisin ng Diyos ang pangalan sa aklat ng buhay doon sa mga taong hindi magtatagumpay. Pero namimiss nila ang sikreto, ano po ba yung magpapanatili na hindi aalisin ng Diyos yung pangalan niya sa aklat ng buhay? Walang iba yung mga magtatagumpay. Ngayon, dinadala ko na po kayo ngayon na dapat magkaroon tayo ng rightly dividing the word of truth, yung tamang pagkaunawa. Ayun, sabi rito ng Panginoong Hesus, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. So sa madaling salita, yung hindi kabilang sa mga tupa ng Panginoon, ayaw yan maniwala. Kahit anong ganda ng mensahe. And then 27. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, sabi ng Panginoon. Nakikilala ko sila. At sumusunod sila sa akin. Verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon. Kailanmay, hindi sila mapapahamak. Kailanmay, hindi sila mapapahamak. Ni hindi sila maaagaw sa akin, ninuman. Tuloy, kapatid. Ang aking Ama, na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi siya maaagaw ni numan sa aking Ama. Wow. Yan po ang namimiss. Doon sa kapaliwanagan na yun. Kasi yung pagtatagumpay, tinutukoy, ang magtatagumpay ay hindi ko aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ngayong pasok na po tayo. Paano makakamit ang katagumpayan? Yan. Okay po mga kapatid? Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Bilang mga mananampalataya, paano po ba natin makakamit ang katagumpayan? Ito po ba ay sa sarili nating gawa? Sa sarili po ba nating itong pagpupursige? O pagsusumikap upang masabing nagtagumpay ka? Yan, dapat maano natin. So tingnan po natin, paano tayo magtatagumpay? Kasi yung description na magtatagumpay, ayon po ito sa description ng Diyos, hindi sa description natin. Tama po ba mga kapatid? So paano po ba makakamta ng isang tao ang katagumpayang nire-required upang ang pangalan mo ay ma-maintain sa aklat ng buhay? Unang Juan, chapter 5, verse 5, and then babalik tayo sa verse 4. Okay. Tingnan niyo po yung verse na ito. Yung unang bahagi, patanong. Sabi rito, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Laban sa sanlibutan, nandito sa Satanas eh. Yung mga gawang makasanlibutan, sino ang nagtatagumpay? Ano rito? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Sabi rito, ang sino man daw na sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ngayon, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung totoo kang sumasampalataya kay Jesus na siya ay anak ng Diyos. Tama po ba sis? Amen. And then, akyat po tayo ng verse 4. Sapagkat na pagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow. Nagtatagumpay daw ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga pananampalataya. Di ba halos katulad ito ng salvation? Ang kaligtasan ay ready-made na. In order na makamit mo ang kaligtasan, kailangan mong sumampalataya.
Amen mga kapatid? Ano? Ganon din po yung katagumpayan. Kung babalikan po natin yung John chapter 16 verse 33, pasok na po tayo dun, sis. Sa bandang dulo ay sinabi ni Jesus na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi ni Jesus, para bang ipinapahiwatig dito ng Panginoon ay ganito, oo, mga anak ko, tama, totoo, na dito sa sanlibutan kung saan nandyan kayo, daranas kayo ng iba-ibang uri ng kapighatian. Ngunit ito ang imarka ninyo sa inyong kalooban, na pagtagumpayan ko na ito. Kaya kailangan mo na makamit ang aking katagumpayan upang ikaw ay magtagumpay. Hello? Tama po ba, mga kapatid? Ito po yung ibig ipakahulugan dito ng Panginoon. Hindi niya ibig ipakahulugan na parang sinasabi na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya mo rin yan. Kasi tao rin ako nung nandito ko sa mundo. Hello mga kapatid, maniwala po kayo, wala po tayong nikatiting na magagawa without Jesus. Without Jesus. Na ano po ba na yung kinakanta natin kanina? Without you, Lord Jesus, I am lost. Di ba? Kahit na ano pang mga ano mo yan, yung mga pagsasarili mo, wala yan. Di ba? Wala yan. Ngayon, siguro naglalaro na sa inyong isip, pastor, paano yung kasalanan? Mamaya, aalamin natin kung paano nga. Ano? Alam niyo, the more na hindi natin nauunawaan yung katagumpayan na ginawa ni Jesus, the more na tayo nagkakasala. So itong katagumpayan na ito, ready-made na po ito. Katulad po ito ng kaligtasan. Gusto po natin alamin na masabi kong ready-made na ang kaligtasan? So tingnan po natin mga kapatid, sa aklat ng Epeso, chapter 4 pala ng Gawa, verse 12. Tingnan ninyo. Tapos papasok po tayo dun sa aklat ng Epeso, chapter 2, verse 8 and 9. Ano? And then, tatagos po tayo sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 9. So tingnan po natin dito sa aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, kay Jesus, sapagkat walang ibang pangalang ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Natatandaan po ba ninyo yung unang pagkatagpo ni Maria kay Gabriel? Yung una nilang diskusyon kung paano siya maglilihi. Ano ang sabi ron ni Gabriel kay Maria? Si Jesus na isisilang mo ang siyang tagapagligtas. Ano? Ngayon, sabi rito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo ang na binigay ng Diyos na sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ngayon, paano makakamit yung kaligtasan? Kailangan mo bang magtrabaho, hard work ka, be a good person, na dapat hindi mo ma-miss ang pag-church? Yun po ba yun? Na lahat dapat gagawa ka ng mabuti? Yun po ba yun para ikaw maligtas? Hello? Unawain po natin. Aklat ng Epeso, chapter 2, verse 8 and 9. Tingnan po natin. Wala pa po tayo dun sa pinakang katagumpayan na ano. Nandito pa lang po tayo sa kung paano natin makakamit ang katagumpayan. Yung kasunod na subject is walang iba, paano tayo mananatili na malalasap natin ang katagumpayan. Dito na po tayo papaikot-ikot. Sabi rito, sa Epeso chapter 2, verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yan nyo kayo ay naligtas. Sa papanong paraan mo nakamit? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano? At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi sa pamamagitan mo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Nakita niyo yan mga kapatid. Parihas ang procedure. Naunawan po ba niyo mga kapatid? Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Yung mga nasa online, nandiyan pa po ba mga kapatid? Nakikinig po ba kayo? O sa inyong isipan, naglalaro yung, paano yung pagiging ko, relihiyoso, devoto? Yes, and amen. Nalulugod dyan ang Panginoon. Katulad na sinabi niya kay Cornelio.
Di ba? Nalulugod dyan, hindi yan minamasama ng Panginoon. Yung magiging makadiyos ka, matulungin sa kapwa. But I tell you the truth, yung kaligtasan, hindi po dyan ang gagaling. Ayan ang linaw. Ano? So, sa pamamagitan ng pananampalataya, at tingnan po natin yung Roma chapter 10 verse 9. Okay lang po ba yung boses ko mga kapatid? Magagalit na ako ha. Minsan kasi nakakahawa rin si Pastor Joel eh. Okay, so tingnan ninyo mga kapatid. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tignan nyo yan. Ano? Ako kanyo mga kapatid. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ngayon, pagsamasamahin na po natin yung mga unang verses mga kapatid. Di ba sinabi ng Panginoon, ang magtatagumpay ay hindi ko aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ng Panginoon. Sinasabi lang niya yung totoo. Ngunit hindi natin minsan nakakalimutan natin kung ano yung sikreto para manatili ang pangalan doon ng isang tao, ang magtatagumpay. Ngayon, tinalunton po natin, paano makakamit ng isang tao ang katagumpay ang nire-required ng Diyos para ang pangalan mo ay manatili. Nagtatagumpay daw po tayo pala, ayon doon sa 1 John chapter 5 verse 5, dahil sa ating pagsampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Ako niyo mga kapatid, pinasimple ng Panginoon, hindi mo na kailangang ayan, ang linaw-linaw, di ba? Ayan. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos, sila po itong magtatagumpay sa mundo. And then verse 4. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo. Sinasabi yan ng Diyos. At nagtatagumpay kayo. Nagtatagumpay ka, sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya. Wow! Kaganda mga kapatid. Diba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Parihas na sabi ko, itong katagumpayan na ito na tinatalakay ko ngayon, iba po ito sa description ng mundo. Yung description ng mundo, dapat na masabing matagumpay ka, nagpapagal ka ng grabe. Nagpupursige ka ng grabe. Nagsisikap ka ng grabe. Pero sa Diyos, ibang klase. Diba? Yung mundo, in order na maligtas, kailangan mong gumawa ng mga ganito, mabuting bagay, lahat. Diba? And then saka palang na ikaw ay maliligtas, pasok ka sa langit. Kita mo yan, yun ang description ng mundo. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, pasok na po tayo sa area na, paano mapapanatili? Yan. Mapapanatili na malalasap natin ang katagumpayang ginawa ni Jesus. Yan. Kasi sinabi na niya na pagtagumpayan ko na ang mundo. Paano natin malalasap? Parang katulad nito. Paano malalasap yung kaligtasan? Diba? Na ngayon is all through faith lamang nag-ooperate. Diba mayroon dyan nasulat sa Biblia? Na inaani na ninyo ang bunga ng inyong kaligtasan dahil sa inyong kagalakan. Hiruin mo yan. Inaani na daw. Nagagalak na kayo sa mga bagay na espiritual. Dahil yun pala, tanda siya na inaani mo na yung bunga ng kaligtasan. Ngayon, anong ito mga kapatid? Paano tayo mapapanatili? Na malalasap natin ang katagumpayan na ginawa ng Diyos. Yan. Kailangan po natin ito sa buhay. Mga kapatid, kasi everyday, iba-ibang challenges ang nararanasan natin. Iba-iba. At ipinaalam ko po sa inyo, kung dapat ba nating pagsumikapan para tayo magtagumpay, ipinaalam na ng Panginoon. In order na mapasa iyo yung
katagumpayan, kailangan mong sampalatayanan. So ngayon pasok po tayo sa I do believe mga kapatid na sa ereyang ito, kapag ang isang mananampalataya ay nakapasok sa ereyang ito, ng katagumpayan na ginawa ng Diyos, sa maniwala kayo sa hindi, nakapasok po kayo sa kapahingahang nais ng Diyos na inyong maranasan. Sa area ng pahingahan, hindi ka po rito pagal. Panatag ka rito. Mayroon po bang nagpapahinga na pagod? Hello, 4 na holiday nakakalungkot naman. Pagod naman, puro tulog. Puro kain, nakakapagod naman talaga. Pasyal dito, pasyal doon, pwede pa, Pero what I mean, once na ikaw ay nakapasok dito, mararanasan mo yung kakaibang degree ng kapayapaan at kapahingahan. Kapag nandito ka sa area na kung saan, nasa area ka ng katagumpayang ginawa ng Diyos. So tingnan po natin sa aklat ng Hebreo, chapter 4, kung hindi po ako nagkakamali na Okay. Chapter 4, verse 8 and 10. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Jose ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Ang tinutukoy dyan, katagumpayan. And verse 9. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Hindi po ito yung diot na pinag-usapan natin. Hindi po yan. Ang Diyos ngayon nagpapahinga pero still nagtatrabaho po siya. Sinasagot ngayon mga prayer request natin . Hello? Nag-iingat siya sa inyo. Kakakanta pa lang kanina na hindi tayo iniiwan, pinababayaan. Trabaho pa rin siya. Papahinga siya. What I mean, itong tinutukoy ritong kapahingahan is something na nagtatrabaho ka pero hindi ka pagal. Yung isipan mo, hindi ba pagod sa kaiisip kung paano masusolve ang buhay? Hindi pagod. Kundi yung isipan mo, nandun sa presensya ng Diyos. Wow! Mayroon pa daw . And then verse 10, mga kapatid. Sapagkat ang sino mga makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa. Yan nga. Hindi po ito patay, pinag-usapan rito. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Yung pala Ibig sabihin, productive na yung mga pinagpagalan mo. Di ba nung ang Panginoon sa creation, nang magpahinga siya, puro na productive yung mga pinagsasabi niya. Hello? So kaya napakahalaga po nito mga kapatid na unawain natin. Itong katagumpayan na ito na ginawa ng Diyos, dapat tayong makaano rito nang sa ganon, maging ang pagsunod natin sa Diyos, hindi po tayo pagod na pagod. Hindi po tayo nag-iisip na, church na naman, ano ba yan? Puro na lang Tapos isipin mo yung kahinaan kong ito. Kailan ba ako mababago? Lagi na lang ako nagkakasala sa kahinaan kong ito. Hirap na hirap ka na sa buhay. Kasi yun pala, nagtatrabaho ka para ikaw ay magtagumpay. Hindi mo nauunawaan yung katagumpayan ng Diyos na dapat magtrabaho sa'yo. Nakikinig ka ba, Sister Glo, dyan? Okay. Tatanungin ko yun mamaya po. Ano yung mga kapatid? So, una po, kapag tayo ay nakaranas ng katagumpayan ng Diyos, na pumasok ka rito sa ereyang ito, unang-una po, nakapasok ka po yan sa kapahingahan.
At pangalawa mga kapatid, sa ereyang ito ng katagumpayan na mula sa Diyos, dito po, naiiwasan mo ng gumawa ng kasamaan. Sa ereyang ito. Dito na po sa ereyang ito kapag nakapasok ka rito, dito na po yung kung baga sa yung iyong kaisipan talagang very na sa mga kalooban ng Diyos. Ito na po yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia chapter 2 verse 20. Tingnan po natin mga kapatid. Sabi rito ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Bakit kaya? Bakit kaya? Nasabi ito ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Bakit kaya? Di ba? At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, nandito pa siya sa mundo. Namumuhay ako sa pananalig sa Diyos, sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. And verse 21, hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi niya rito, kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Walang kabuluhan ang katagumpayang ginawa ni Kristo. So nakapasok po siya kay Jesus Christ na katagumpayan. Ngayon, tulad ng aking sinabi, pangalawa po na kagandahan once na tayo nakamit natin ang katagumpayan ni Jesus Christ na hindi dahil sa sarili nating maiiwasan po natin ang pagkakasala. Ngayon, hayaan yung loobin ng banal na espiritu na maisir ko ito ng napakaliwanag at madaling maunawaan. Hayaan yung gamitin ko ang isang perfect na halimbawa. Malapit na po tayong matapos. Ang isang perfect na halimbawa na mayroon isang magaling na boksingero. At itong boksingero na ito, isa ka sa mga nag-iidolo sa kanya. Wag natin okay lang na tayo magbanggit ng pangalan. Lagi siyang nananalo sa laban. At sa tuwing panalo, ikaw ay pumapasok sa kanyang dahil nandun ka, kasama ka. Idol mo siya Ngayon ang tanong, habang nandun ka sa perimeter, sabihin na natin itong pulpitong ito, ito yung area na kung saan nandito yung boksingero na nanalo at ikaw nandito ka rin sa loob. Kasi idol mo siya Nandito ka sa loob. Tanungin ko po kayo, ikaw bilang isang idolo, kailangan mo pang makipagbakbakan dun sa kalaban niya. Bro Ramel? Tapos na ang laban Bro Gode, nakukuha po ba? Tapos na ang laban. Nanagumpay na siya At yung iniidolo mong ito, grabe pa, magarbo siya. Talagang handa rito, handa roon, at invited lahat ng fans niya. Nandun lahat. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kayo na mga fans, kailangan po ba ninyong makipagboxing pa rin dun sa kalaban? O humamon dun sa kalaban? Di na, panalo na Sana makuha natin po itong perfect na halimbawang ito mga kapatid. At obserbahan niyo mga kapatid, dito sa loob na ito, ano ang usapan dito sa loob? Yan. Obserbahan niyo nandito sa ereyang ito, nandito yung boksingerong iniidolo mo. Nandito ka rin sa loob. Ano ang mga usapan dito? Mayroon po ba ritong usapan na against dun sa laban? Na maririnig ka? Mayroon po ba ritong usapan na nagdidikta dun sa nanalo na dapat ganito yung ginawa mo?
mapapaganda pa ang laban. Hindi kaya ang usapan dito is walang iba yung ganda ng laban at kung paano siya nanalo. Ano? Nakuha niyo mga kapatid. Minsan yung mga tayo nga minsan parehas na kayong nanood ng laban ng panalo ng inyong team sa paglabas niyo yung kwentuhan pa rin niyo yung team ng panalo niyo, yung pa rin eh. Sana makuha ninyo ito mga kapatid. At ano ang obserbahan ninyo mga kapatid? Kung sakali na mayroon isang tao na sasabihin, hindi ko hanga dyan sa iniidolo ninyong yan. At ikaw itong unang nakarinig at nakatanggap ng kanyang sinabi, ano ang reaksyon mo? Hindi pa rin ninyo makuha eh. Hello! Gamitin ko na ang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Ano ang mga reaksyon ng mga tao sa buong mundo na kung saan sila'y panig kay Duterte? Sa sandaling mayroon mga umaatake, sinisira ang image ng project ni Duterte. Ano yung reaksyon? Sister Jimay, maalam yan eh. Sana makuha ninyo talaga ito mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Alam nyo, tulad ng aking sinabi, na dito sa eryang ito, maiiwasan mo ng magkasala. Kasi bakit? Nandito ka sa perimeter ng winner side. Ngayon, kung ano man yung dikta ng kaaway na magsisira sa image ng iniidolo mo, ikaw mismong nakasagap, hindi mo i-entertain. Hello? Diba? Sinisira yung image eh. Diba? At dito sa eryang ito mga kapatid, dahil nandito ka na sa winner side, hindi mo na kailangang makipagtunggali pa ng gusto. Bagkos, kung ano yung tunog dito, kung ano yung musika rito, yun ang sayaw mo. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, kailan tayo hindi nararanasan o hindi napapanatili yung katagumpayan? Once na tayo'y pumasok dun sa baluarte ng mga antay. Mga antay. Karnihin ka ron. Nasa antay ka eh. Kahit anong sabi mo, puspus ako ng banal na espiritu. No! Karnihin ka ron. Diba? What I mean mga kapatid, manatili po kayo sa side ng winner, walang iba si Jesus. Amen po ba mga kapatid? Manatili po kayo dyan at maniwala kayo, patuloy na ipagkakaloob ng Diyos ang katagumpayan sapagkat sinabi niya sa Book of Zacarias, chapter 4 verse 6. Pag ano nga kapatid? Aklat ng Zacarias chapter 4 verse 6. Ang sabi ng Diyos, namumuti na pala yung buhok ko eh. Okay. Tingnan niyo yung sabi ng Panginoon. Sinabi sa akin ng anghel, ang ipinasasabi ni Yahweh para kay Joel, Pastor Joel. Ano? Sinabi sa akin ng anghel, ang ipinasasabi ni Yahweh para kay Ramel. Si Rubabel eh. Pangalan lang yan. Ano yung pinasasabi ni Yahweh? Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay, tandaan nyo, ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo. Ikaw, isa lang. Ayan, binanggit ang hukbo. O sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. Sabi ng Diyos. Diba? Diba? Kaya ano nangyayari? Kung gusto po nating mapanatili ang katagumpayan na ginawa, pili po kayo sa perimeter ng mananagumpay, walang iba ang Diyos. Tingnan po mo mga kapatid. Huwag po kayong pakida-kida. Kasi sa labas talaga, maniwala po kayo, obserbahan na lang ninyo. Kung kayo'y pro-Duterte or anti-Duterte, lumabas ka lang ng kunting perimeter, hataw sila. Hataw.
Ang dami. Ganon din po yan sa spiritual. Nagtataka nga ako sa Panginoon eh. Bakit hindi maalis-alis itong mga anti at pro? Yung pala mayroon ditong sistema na nais iparating sa atin ng Panginoon bilang aral. Na halos tumutugma sa style, sa sistema ng Panginoon. Ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan. Kaya dito sa area ng mananagumpay, maniwala po kayo mga kapatid, dito po sa area ito kapag nandito ka, unang-una panatag na ang iyong kalooban. Di ba? Kasi alam mo na nasa matagumpay ka na. Di ba? Available lagi ang katagumpayan, ang Diyos ang nagsusupply sa iyo ng katagumpayan. Kaya nagtatagumpay ka sa lahat ng iyong plano o balak. Siya ang nagsusupply eh. Supply. Di ba? Patungkol sa kasalanan, hindi ka na nag-i-struggle. Kasi bakit? Nandito ang salita na magbabago ng iyong buhay. Wala dyan sa labas. Diba? Wala dyan sa labas. Diba? Yung kaaway natin nag-i-inject sa atin dito, nagbabato, Romans chapter 8 verse 37, sino makakapagpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo? Bato siya ng bato sa iyo, pukul ng pukul mga problema. Palagay mo, mahihiwalay ka sa pag-ibig ng Diyos? Nandito ka. Di ba? Pukol ng problema sa iyo. Kung alam mo na ikaw ay nakatayo sa katagumpayan ni Kristo, magsasabi ka sa iyong sarili at sa kaaway, kahit na anong ibato mo sa akin, mananagumpay na ako kasi mayroon nang nagtagumpay. Si Jesus. Di ba? Si Jesus. Batuhin ka. Yung anak mo, matigas ang ulo, wala nang pagbabago yan. Di ba? Papatuhin. Praise the Lord ka pa, tingnan mo yung buhay mo. Di ba? Kung alam mo kung saan ka nakatayo bilang anak ng Diyos, masasabi mo pabalik, yes, nakikita mo yung mga kamalian ko, pero still, nakatayo ko sa lugar na mananagumpay. Tama po mga kapatid. Nakatayo ako doon. Nakatayo ako doon. At nagtitiwala ako na yung Diyos na aking pinagtitiwalaan, yung pinasimulan niyang mabuti sa akin, ay tatapusin niya ito. Diba? Ang nangyayari kasi sa atin, nagsasarili tayo. Nagsasarili tayo. Diba? Kaya ano nangyayari sa ating pagsasarili? Ang bilis nating makagawa ng kamalian sa Diyos. Diba? Yung pagsasarili po natin mga kapatid, maniwala kayo po sa hindi. Ito po'y tanda na hindi mo pinanghahawakan ang katagumpayan na ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka nagsasarili. Di ba? Nang akala mo, by your self-effort, kaya mong magtagumpay. No, hindi po natin kaya. Di ba? Hindi po natin kaya. Di ba? Kaya tingnan niyo mga kapatid, obserbahan ninyo ang inyong sarili. Nararanasan po ba ninyo ang katagumpayan sa buhay? Baka lagi po tayong failure araw-araw. Kasi yun pala, lumalabas ka dun sa perimeter na kung saan nandun ang perimeter ng katagumpayan. Pagal na pagal ka. Di ba? Overtime dito, overtime doon. Wala pa rin nangyayari sa buhay. Yung pala nakalabas ka sa di mo nalaman na ang success sa buhay ay matatagpuan sa Diyos. Sa Diyos. Katagumpayan sa buhay, matatagpuan sa Diyos. Wala po tayong kaalam-alam. Nasa, nilinaw na nga ng Panginoon. Di ba? Bilang closing prayer, bilang closing verse, balikan po natin yung scripture reading natin. John chapter 16, verse 33. Ano ang sabi niya ng Panginoon? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Saan? Sa pakikipag-isa sa aking side. Sa akin. Di ba? Nakikipag-isa kayo sa liputan eh. Di ba? Oo, sabi ng Panginoon, magdaranas kayo ng kapigatian dito sa mundong ito na kinatatayuan ninyo, sa trabaho ninyo, sa pamilya ninyo, o saang lugar kayo dalhin. Resign kayo sa trabaho dahil mayroong kapigatian kang nararanasan.
dito sa trabahong ito. Sa paglipat mo naman, mayroon pa rin pigatian. Hindi mawawala. But ang sabi ng Panginoon, ano ang sabi niya? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kahit saan ka dalhin. Ang kailangan ko sa iyo, anak, manatili ka sa aking presensya. Sa aking perimeter, kung saan nandun ang katagumpayan. Diba? At doon mo mararanasan yung katibayan ng loob. Sapagkat nandun ka sa ereyang yun. Diba? Pagod na po ba tayo sa pakikipagtunggali sa mga challenges natin sa buhay? Araw-araw. Gusto mo na bang sumuko, kapatid? Siguro, it's time na baguhin natin ang ating mindset. No? Masabi natin sa Panginoon, Panginoon, I surrender. Hindi ko kailangan magpakahirap para makamit ko ang katagumpayan. Ang kailangan kong gawin, to kneel down sa iyo, Panginoon. At kung ano yung aking nakikita mga problema na umaatake sa akin, ilapit ko sa iyo, ikaw ang bakser eh. Di ba? Yun lang ang pinapagawa sa atin ng Panginoon eh. Nandito ka sa perimeter ito. Hindi mo na kailangan lumabas pa rito para ikaw ay makipagtunggali. Tapos na ang laban. Tapos na yung laban. Colossus chapter 2 verse 15, tingnan ninyo. Anong sabi dyan ng Panginoon? At tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Gusto kong itong verse na ito, imarka ninyo sa inyong isipan. Sabi rito ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno, ang kapangyarihan ng sanlibutan. Nilupig niya. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Pero yan, alam po kanina, noong unang panahon, kapag bihag, pinupusatan dito, hila-hila sila. Wala nang magagawa ang kaaway. Wala na silang authority sa ating mga buhay. Diba? Wala na silang, yung kung baga sa ano, wala na silang kalayaan na lumapit pa sa iyo para ikaw ay gulpihin, iharas. Wala na. Sapagkat nalunan na siya. Nakakita na po ba kayo ng isang boksingero na natalo na siya? Hinaharas pa itong mga kabaluarte ng isang katunggali niya na nanalo? Wala. So, manatili po tayong nakatayo sa katagumpayang ginawa ni Jesus. At makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Makikita ninyo yung matatagal ng panahon na pre-request ninyo, paunti-unti ng tinutugon ng Panginoon. Yung dilim ng inyong buhay, unti-unti nang nagliliwanag. Diba? Makikita ninyo, sapagkat hindi masasabing matagumpay ang buhay kung patuloy na mayroon mga problemang kinakaharap. Diba? But salamat sa Diyos. Panginoon, dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Lubos kong pinasasalamatan ang iyong Espiritu Santo, God, sa oras na ito. Na binuksan niyo po ang aming diwa, ang aming pangunawa, O God, upang makamit, maunawaan kung paano po kami nagtatagumpay laban sa sanlibutan ito, Diyos. Salamat sa iyong banal na sakripisyo, Panginoong Hesus, na kami po'y nagkaroon ng katagumpayan, hindi dahil sa sarili naming kakayanan o pagpupursigi, kundi dahil sa iyo, O Diyos. Panginoon, tulungan niyo po kami na habang kami po'y nabubuhay, manatili po kaming tumayo sa kalalagayan ng katagumpayang ginawa niyo na po, Panginoon. Nang sa ganun, hindi po kami pagod sa buhay na ito. Nag-i-enjoy po kami ng iyong banal na handa, Panginoon. Nag-i-enjoy po kami ng iyong banal na celebration, O God, araw-araw. Sapagkat nandun po kami sa area niyo, O Diyos. Father God, I pray, O God, in Jesus' name, na yung mga nanonood pati sa online, Panginoon, patuloy po silang maranasan nila na sila'y tumayo sa katagumpayang ginawa ni Kristo, O God.
nang sa ganun maranasan nila ang tunay na katagumpayan, o God. Loobin niyo po, Panginoon, na kung ano man yung mga atake ng kaaway sa amin, tunay na magtiwala po kami sa magagawa niyo po, Panginoon, sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag naming i-entertain kung ano man ang mga paninira na ginagawa ng kaaway sa image ninyo, O Diyos, na sinasabi sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Lord, masasabi ko, O Diyos, na mahal ko po kayo. Kaya kung ano yung mga proyekto niyo, O Diyos, kung ano yung mga project ninyo sa lupa, ay aking tatangkilikin at mamahalin ko ito, O Diyos. Sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na nagtagumpay na Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito. Itanim niyo po ng maigi ang mensahe, Panginoon, na aming napakinggan. Ito po, Ama, ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.